Kamusta na kayo mga Juan? Ang astig na DC Tagalog recap natin ngayong araw ay ang Peacemaker Season 1 Episodes 1-8. Ang DC TV series na ito ay isang mystery action sci-fi na napalabas sa taong 2021. Mag-relax na at mag-enjoy mga Juan at simulan na natin ang ating napakalupit na palabas. Matapos ang ilang buwan sa ospital ay pinakita ng doktor kay Chris Smith o kay Peacemaker ang x-ray ng leg niya kung saan siya nabaril ni Bloodsport na kamuntikan na niyang ikamatay. Pagkatapos ay sinabihan si Chris ng doktor na maaari na siyang makauwi, pero nasabi ng bida sa kaibigan niyang janitor na hindi siya makapaniwalang makakauwi na siya sa kabila ng mga nagawa niya nakaraan bilang si Peacemaker. Kalaunan ay nilabas ni Chris ang maduming Peacemaker suit niya at suot ito ay nagmadali siyang sumakay sa taxi palayo ng ospital. Maya-maya pagdating ng taxi sa bahay ni Chris sa Evergreen Town ay dahil wala siyang maibayad ay kinuha ng taxi driver ang helmet niya. Pagkatapos ay binasag ni Chris ang bintana upang makapasok sa bahay at mula sa cellphone niya ay narinig niya ang mga voice message ng best friend niyang si Adrian Chase o ang vigilante. Hindi nagtagal ay biglang napaligiran ang bahay ni Chris ng mga Argus agents at sinabi sa kanya ni Agent Mern na mga tauhan sila ni Amanda Waller. Ang mga miyembro ng team ni Mern ay sina Leota Adebayo, Emilia Harcourt, at si John Economos. Pinaliwanag naman ni Agent Mern kay Chris na hindi na siya babalik sa kulungan sa kondisyong magtatrabaho siya sa Project Butterfly mission nila. Ngunit kapag tumanggi si Chris ay papasabugin ni Mern ang bomba na nilagay sa ulo niya noon. Maya-maya ay nagpunta si Chris sa sentro ng Evergreen kung nasaan ang bahay ng ama niyang si Ogie upang kamustahin ang matanda at upang kumuha ng panibagong Peacemaker helmet niya mula sa Quantum Unfolding Chamber ng ama. Pagkatapos ay kinuha ni Chris sa garahe ang sidekick niyang agila na si Igly. Pagsapit ng gabi ay nakipagkita si Peacemaker kina Agent Mern sa isang restaurant upang tanggapin ang unang target niya sa Butterfly Project. Ilang saglit ay nakita ni Chris sa restaurant ang best friend niyang si Chase. Maya-maya pag-alis sa restaurant ni Peacemaker sakay ng kanyang kotse ay nakita niya si Emilia na pumasok sa kalapit na bar. Pero nang may lumapit na lalaki kay Harcourt sa bar ay nilait niya ito upang lumayo sa kanya at ilang saglit pagpasok roon ni Chris ay nagkunwari ang lalaki na nagulat siyang makita roon si Harcourt. Hindi nagtagal ay galit na lumapit kay Emilia ang isang lalaki pero mabilis na napabagsak niya ito bago niya binunyag kay Chris na alam niyang sinundan niya siya sa bar at inis na umalis ang babae roon. Samantala habang nasa video call ay malalamang inapala ni Leota si Amanda Waller at siya ang inatasan nitong palihim na magmatsyag sa team ni Agent Mern. Kalaunan matapos makipagtalik ni Chris sa apartment ng babaeng nakilala niya sa bar na si Annie ay mabilis na inatake siya nito. Buong lakas na kinalaban ni Peacemaker si Annie ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang isang metahuman ang babae dahil sa pambihirang gilas at lakas niya. Pinilit namang kalabanin ni Peacemaker si Annie kahit palabis na nahihirapan siyang pabagsakin siya hanggang sa napilitan ang bida na tumalon sa bintana ng apartment. Pagkatapos ay kinuha ni Chris ang sonic boom helmet niya sa kotse at gamit ito ay nagawa niyang matapos si Annie. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Agad na tinawagan ni Peacemaker si Harcourt upang i-report sa babae ang pag-atake sa kanya ng isang metahuman ngunit mabilis na nakarating sa insidente sina Detective Song upang mag-imbestiga. Nagmadaling bumalik si Chris sa apartment ni Annie upang kunin ang mga kasuotan niya hanggang sa nakakita siya sa tabi ng isang alien device. Kalaunan ay habang naghihintay sa labas sina Emilia at Leota ay sumugod sina Detective Song sa loob ng gusali at si Chris ay mabilis na pumasok sa kabilang apartment. Samantala si Agent Mern ay inatasan si John na ilipat sa ibang tao ang registration name ng kotse ni Peacemaker ngunit aksidenteng nailipat niya ito sa pangalan ng ama ni Chris. Sa sunod na eksena matapos magapos ni Peacemaker ang mag-asawang nakatira sa kabilang apartment ay tumalon siya sa bintana ng gusali at nang nakita siya ng iba pang mga pulis ay agad na pinagbabaril ni Harcourt ng pangparalisa ang mga ito. Sina Detective Song naman sa gusali ay pinagbabaril si Chris bago siya makasakay sa kotse ni na Emilia at nagmadaling umalis ang tatlo sa lugar. Maya-maya pagpunta ni na Harcourt sa headquarter nila ay habang ginagamot ni John ang mga sugat ni Chris ay doon niya naalala na nakita pala ni Annie ang folder ng misyon at posibleng yun ang dahilan kaya siya inatake nito. Kalaunan ay inatasan ni Agent Mern si Leota na magtungo sa apartment upang suhulan ang dalawang nagapos ni Chris at upang ituro ng mga ito sa mga pulis na ang ama niyang si Ogie ang nanloob sa apartment nila. Pagkatapos ay dinakip ng mga pulis si Ogie mula sa bahay niya. Samantala si Chase ay pumunta sa bahay ni Peacemaker suot ang vigilante suit niya at inaya siya nitong maglabas ng galit nila sa pagbaril ng ilang mga kagamitan ni Chris sa harap ng bahay niya.
Ilang saglit habang nakahiga sa kama si Chris ay napansin niyang naging isang maliit na spaceship ang alien device. Sa sunod na eksena pagpasok ni Ogie sa kulungan ay nagbigay galang sa kanya ang ilang mga preso habang sinisigaw ng mga ito ang pangalan niyang White Dragon. Kinabukasan sakay ng malaking van nila ay pinaliwanag sa lahat ni Agent Myrn na ang target nila ay si Senator Royland Goff na isang butterfly pero hindi pa nila makumpirma kung mga butterfly rin ang buong pamilya nito. Nasabi naman ni Chris na kung target rin ng mga bata ay hindi niya magagawang tapusin ang mga ito dahil nagbago na siya. Maya-maya pagdating ng grupo sa lokasyon ng senador ay nasabi ni Myrn kay John na wala siyang tiwala kay Peacemaker kaya't hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang mga butterfly sa misyon nila. Pagsapit ng gabi pag-uwi ni Senator Goff at ng kanyang pamilya sa mansyon nila ay hindi mabaril ni Peacemaker ang senador dahil sa nakaharang na malaking bodyguard sa target niya. Kalaunan habang naghihintay sina Chris at Harcourt sa paglabas uli ng senator sa mansyon ay napansin ng bida na sinundan pala siya roon ni Vigilante. Hindi nagtagal ay napansin ng dalawa na mga butterfly rin ang pamilya ni Goff nang nilabas nila ang mga dila nila habang kumakain. Ngunit nang sinabihan ni Agent Myrn si Peacemaker na tapusin ang buong pamilya ay hindi niya ito magawa. Agad na kinuha ni Vigilante ang baril sa kaibigan at magaling na natapos niya ang pamilya maliban sa senador subalit mabilis na inatake sila ng bodyguard ni Goff na si Judo Master. Dahil sa pambihirang martial arts skills ng berdeng bodyguard ay nagawa nitong ma-overpower sina Peacemaker at ang dalawa. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagtagumpay si Judo Master na mapabagsak si Peacemaker at sina Vigilante. Maya-maya habang mga nakagapos ay dinala ni Judo Master sina Chris at Vigilante sa basement ng mansyon ni Senator Goff. Pagkatapos ay inatasan ng senator si Judo Master na umalis ng lugar at i-report sa headquarter nila ang nangyari roon. Samantala paglapit ng isa pang bodyguard kay Emilia ay mabilis na tinutukan nito ni Leota ng baril ngunit dahil hindi niya matapos ang lalaki ay agad na binaril ito ni Harcourt. Mula naman sa tracking device sa bomba ni Chris sa ulo ay nalaman ni na Emilia na dinala sila sa basement ng mansyon. Hanggang sa nakakita si Leota ng isang nakatagong pinto ngunit hindi nila mawasak ang berdeng bagay na nakaharang rito. Sa sunod na eksena ay napansin ni John ang pag-alis ni Judo Master ng mansyon at gamit ang van nila ay malakas na sinagasaan niya ang kotse nito. Nang nakita ni John na gumagapang palayo si Judo Master ay pinalo niya ang ulo ng kalaban hanggang sa mawalan nito ng malay. Sa kasalukuyang yun ang senador ay nagkabit ng mga electrical clip kay Vigilante upang kuryentihin siya at upang paaminin si Peacemaker tungkol sa misyon nila pero nagmatigas ang bida. Subalit nang wala pa ring sinabi si Peacemaker ay naisipan ni Goff na putulin ang isang daliri ni Vigilante sa paa. Sa kasalukuyang yun ay nagkabit si Agent Myrn ng bomba sa pinto, ngunit nang inakala niyang defective ito ay bigla itong sumabog na kinatanggal ng gapos ni Chris. Agad na kinalaban ni Peacemaker si Senator Goff hanggang sa nagawa niyang makakuha ng baril at pinasabog ng bida ang ulo ng kalaban. Subalit napansin ng dalawa na may lumabas na tila isang alien na paru-paro mula sa nawasak na ulo ng senador. Maya-maya sakay ng van nila ay sinabi ni Peacemaker kina Emilia na binaril niya ang lumabas na butterfly sa senador. Kalaunan pagbalik ng grupo sa headquarter nila ay ginapos roon ni John si Judo Master. Si Agent Myrn naman ay sinabi kay Chris na pananatilihin muna niya si Vigilante sa operasyon nila upang hindi nito mabunyag ang tungkol sa misyon. Sa sunod na eksena kasama si Chase ay pumunta si Peacemaker sa bahay ng ama niya. Napansin ni Chris na wala roon ng ama at pumasok siya sa Quantum Unfolding Chamber at pagpasok rin sa loob ni Chase ay nakita nila ang White Dragon suit ni Ogie. Pagkatapos ay kinuha ni Chris ang iba pang mga Peacemaker helmet niya sa chamber ngunit paglabas nila ay nalaman ng bida sa kapitbahay nilang nakulong ang ama niya. Ilang saglit habang papunta sa kulungan ay labis na nagalit si Chris kay Myrn dahil ito pala ang nag-frame sa ama upang makulong siya ngunit nasagot ni Myrn na isang pagkakamali lang ang nagawa nila. Pero dahil posibleng mabunyag ni Peacemaker kay Ogie ang tungkol sa misyon nila ay inatasan ni Agent Myrn si Leota na kumbinsihin si Chris na huwag bumisita sa kulungan. Subalit nabigo si Leota na makumbinsi si Chris at agad na na-realize niyang si Chase ang Vigilante mula sa boses niya. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Leota si Chase na patayin si Ogie upang tuluyan ang maging masaya sa buhay si Chris mula sa masamang ama nito. Samantala si Chris ay binunyag kay Ogie kung paano siya na-frame ni na Myrn pati na ang tungkol sa Project Butterfly mission nila. Pagkatapos ay napangako ni Chris kay Ogie na kapag natapos ang misyon ay siya ang aako sa kaso na kinasangkutan ng ama. Subalit inis na nasabi ni Ogie na gagamitin niya ang mga impormasyong nabunyag ni Chris upang malinis ang pangalan niya at makalaya roon. Kalaunan ay naisipan ni Chase na pumunta sa lugar kung saan nagpupulong ang mga kapulisan at winasak niya ang bintana ng kalapit na gusali upang dakpin siya ng mga ito. Samantala si Judo Master ay nagawang matanggal ang mga kamay niya sa mga gapos niya at pagpasok ni John sa silid ay mabilis na sinipa siya ng kalaban.
Ilang saglit pagpunta roon ni Chris ay tinuro sa kanya ni John kung saan dumaan si Judo Master. Agad na sinugod ni Peacemaker si Judo Master sa kalapit na parking lot at biglang inatake siya nito. Binuhos naman ni Chris ang buong lakas at galing upang makipagtunggali sa pangalawang pagkakataon sa berdeng kalaban, pero hindi nagtagal nang tila magagapi na niya ang lalaki ay binaril ito ni Lyoto sa dibdib. Pagkatapos ay ginamot at binalik ni John si Judo Master sa silid niya ng nakagapos. Sa kasalukuyang yun ang nakulong na si Chase sa kulungan kung nasaan si Ogie ay lumapit siya sa grupo nila. Inalipusta ni Chase ang mga bilanggong kasama ni Ogie upang atakihin nila siya, pero magaling na kinalaban niya sila at mabilis na napabagsak ang mga ito. Pero si Ogie ay narealize na pinadala roon ni Chris si Chase upang tapusin siya. Sa sunod na eksena pag-uwi ni Chris ay makikitang nilagay pala niya sa garapon ang butterfly na lumabas sa katawan ni Goff. Samantala si Lyoto ay inamin sa leader nilang nakumbinsi niya si Vigilante na patayin si Ogie na labis na kinainis ni Agent Murn. Pagkatapos ay inatasan ni Murn si John na gumawa ng paraan na mapalaya si Chase mula sa database nila at kalaunan ay napalaya nga ang lalaki mula sa kulungan. Sa kasalukuyang yun ay habang nanonood ng TV si Murn sa apartment niya ay makikitang isa rin pala siyang butterfly nang nilabas niya ang mahabang dila niya upang humigop ng berdeng likido sa bowl. Kinaumagahan ay pinakain ni Chris ang insekto ng berdeng likidong nakuha niya sa mansyon ni Goff. Maya-maya pagpunta ni Peacemaker sa headquarter ay labis na nagalit siya sa aksidenteng pag-frame up ni John sa ama niya. Pero si Agent Murn ay inawat si Chris upang mapaliwanag niya sa buong team na nakaraang taon lang nang nasawi sa plane crash ang isang lalaki ay may lumabas ritong isang alien na insekto at doon na nila nadiskubre ang tungkol sa mga butterfly. Nakakapasok ang mga nilalang sa iba't ibang butas ng katawan nila at kapag nakontrol ng butterfly ang isang tao ay nagiging mas malakas ito. Napag-alaman pa nila na nakapasok ang mga alien insect sa mga tanyag na lider ng mundo. Pero upang mabuhay ay tanging kinakain ng mga butterfly ay ang amber fluid na ang kumpanyang Glentay lang ang sekretong gumagawa kung saan dating nagtatrabaho si Annie. Sa sunod na eksena ay nakarating na sina Harcourt sa factory ng Glentay, pero pagpasok roon ay gamit ang X-ray vision helmet ni Peacemaker ay nakita niya ang mga butterfly sa ulo ng mga empleyado at agad na tinapos niya ang lahat ng mga ito. Subalit sina Emilia at Vigilante sa kabilang parte ng planta ay biglang napansin ng mga empleyado at mabilis na sinugod sila ng mga ito hanggang sa na-stuck ang dalawa sa isang silid. Ilang saglit si Chris ay naghagis ng malaking granada sa grupo ng mga empleyado na sumabog ng napakalakas. Samantala sina Harcourt ay biglang inatake sa silid ng isang gorilya, ngunit pagpasok sa loob ni Chris at Lyoto ay inatake rin sila ng nilalang. Sinubukang kalabanin ng bawat miyembro ng team ang gorilya at hindi nagtagal ay napabagsak ito ni John gamit ang dala niyang chainsaw. Samantala si Ogie ay ni-request na makaharap sina Detective Song upang sabihin sa kanila na ang anak niya ang totoong pumatay kay Annie at pinakiusapan niya silang i-check ang mga fingerprint niya. Ilang saglit nang nalaman ni Song na hindi tugma ang fingerprint ni Ogie sa nakuha nila sa insidente ay agad na bumalik sila sa apartment at napaamin nila ang mag-asawa na si Peacemaker ang nanloob roon. Sa sunod na eksena ay masayang bumalik sina Peacemaker sa headquarter dahil sa katagumpayan nilang mapabagsak ang planta ng Glentay. Pagkatapos ay gumawa ng group chat si Emilia para sa kanila na may pangalang 11th Street Kids. Sa kasalukuyang yun ay pinapunta ni Amanda Waller si Agent Locke sa apartment ni Murn upang tumulong sa misyon nila. Pagkatapos ay ni-request ni Murn kay Locke na magpanggap na bagong police captain ng Evergreen upang puwersahang mapabalik niya sa kulungan si Ogie na labis na kinainis ni Detective Song. Maya-maya ay inaya si Lyoto ni Peacemaker na uminom ng alak sa bahay niya upang ipagdiwang ang katagumpayan nila. Ngunit pagpunta ni Chris sa banyo ay palihim na iniwan sa tabi ni Lyoto ang peking diary ni Peacemaker na tinagubilin sa kanya ng ina niya. Samantala si Detective Song ay humingi ng tulong sa tiyuhin niyang judge na gawan siya ng arrest warrant para kay Peacemaker. Maya-maya pagbalik ni Lyoto sa headquarter ay nadatnan niya roon si Murn na may ginagawa. Pagkatapos ay naisipang suotin ni Lyoto ang naiwang X-ray vision helmet ni Peacemaker, ngunit nang nakita niyang isang butterfly pala si Murn ay agad na tumakbo palabas ang babae, pero mabilis na pinigilan siya nito. Pagdating roon ni Emilia ay napansin niyang nalaman ni Lyoto ang tungkol kay Murn kaya't binunyag niya sa kaibigan na aksidenteng nadiskubre niya rin noon ito at ni John. Pinaliwanag naman ni Agent Murn kay Lyoto na pumunta sa Earth ang lahi niya dahil mamamatay na ang planeta nila. Subalit ang leader nila na ang butterfly na pumasok kay Goff ay napagplanuhang sakupin ang Earth, ngunit si Murn lang ang tanging tumutol sa kanya. Kaya't upang mapigilan sila ay napilitan siyang pumasok sa katawan ng tao na yun. Sa sunod na araw ay dahil sa tulong ng tiyuhin ni Song ay tuluyan nang napalaya si Ogie sa kulungan na labis na kinagalit ni Captain Locke. Pero dahil rin sa tiyuhin ng detective ay nakapag-issue sila ng arrest warrant kay Chris at sinimulang sumugod ng team niya sa bahay ni Peacemaker.
Maya-maya si Chris kasama si Vigilante ay napansin ang pagdating ni na Detective Song sa tapat ng bahay niya kaya't agad na kinabit ni Chase sa bewang ang bote ng butterfly bago sila umakyat sa bubong. Pagpasok ni na Detective Song sa bahay ay nakita sa tabi ng isang pulis ang peking diary ni Peacemaker. Nang umakyat sina Peacemaker sa kalapit na puno ay napansin sila ng detective ngunit nang biglang nahulog si Chase ay nabasag ang bote at mabilis na pumasok ang butterfly sa bibig ni Song. Ang mga kapulisan naman ay nakita sina Peacemaker sa likod ng bahay at nagmadali silang tumakbo palayo. Pero si Igli ay napakabilis na inatake ang mga humahabol na pulis sa dalawa at magaling na napabagsak niya ang karamihan sa mga ito. Kalaunan si Captain Locke ay binaril ang huling pulis at pinaalis niya roon sina Peacemaker ngunit napansin niyang walang awang tinapos ng kapitan ang mga bumagsak na pulis. Samantala si Detective Song ay nagkamalay na at agad na bumalik siya ng headquarter nila upang makontak ang iba pang butterfly habang ang isang pulis ay binigay kay Captain Locke ang diary na nahanap nila sa bahay. Sa sunod na eksena pagbalik ni Chris sa headquarter ay inamin niya kina Mern na natabi niya ang butterfly ni Goff upang makakuha ng impormasyon dahil wala silang sinasabi sa kanya tungkol rito. Ngunit aksidenteng napunta ang nilalang sa katawan ni Detective Song. Ilang saglit ay nadiskubre ni John na sa Cloverdale Ranch ang pinagmumula ng amber fluid ng Glentai. Pinaliwanag naman ni Mern at Leota na kapag nawasak nila ang pinagmumula ng amber fluid ay matatapos nila ang mga butterfly at ito ay ang tinatawag na cow na ginagamit ng mga nilalang upang makalikha ng pagkain nila. Sa kasalukuyang yun ay dahil napagdesisyonan ni Oggy na tapusin si Chris ay pumasok siya ng Quantum Unfolding Chamber upang suotin ang kanyang White Dragon suit at nagbigay galang sa kanya ang mga tagasunod niya. Samantala si Detective Song ay pinapunta sa Earth ang napakaraming alien butterfly na nakasakay sa mga maliliit na spaceship. Pagkatapos ay pinasok ni Song sa Evergreen Police Headquarter ang napakaraming lahi niya upang ipasok sila sa katawan ng mga kapulisan pati na kay Captain Locke. Maging ang mga bilanggo sa mga detention cell ay pinasok rin ng mga butterfly at sama-sama silang lumabas ng headquarter. Maya-maya ay napanood ni na Chris sa balita ang press conference ni Captain Locke kung saan binunyag niya sa publiko ang mga impormasyon tungkol sa Project Butterfly mula sa diary ni Peacemaker at minungkahi niya na dapat natugisin si Peacemaker ng lahat ng kapulisan. Napunta ang istorya sa nakaraang panahon kung kailan ang batang Chris kasama ang kuya niyang si Keith ay pinagtapat sa isang street fight match ng ama nila upang makalikom ng pera. Ngunit nang nasuntok ng napakalakas ni Chris si Keith ay bigla siyang nagkumbulsyon hanggang sa binawian siya ng buhay at labis na kinagalit ni Oggy ang nagawa ni Chris. Sa kasalukuyang panahon ay napansin ni na Peacemaker na nakatakas na naman si Judo Master sa silid pero winalang bahala niya yun habang nare-realize na si Leota ang naglagay ng peking diary sa bahay niya. Pagkatapos ay kasama si John ay sinimulan ni na Chris na puntahan ang lokasyon ng cow, subalit ilang saglit lang ay biglang sinugod ni na Detective Song ang apartment ni na Mern at puwersahan nilang pinasok ang loob habang sina Harcourt ay nagtatago sa kabilang parte ng gusali. Matapang na pinagbabaril ni Mern ang mga pulis ngunit agad na napigilan siya ng mga ito at pinagbabaril siya ng detective. Paglabas ng butterfly sa katawan ni Mern ay walang awang winasak ito ni Song bago sila umalis ng apartment. Kalaunan ay mabilis na inatake ni Judo Master sina Harcourt at Leota pero matapang na kinalaban ito ni Emilia gamit ang malupit na self-defense skill niya hanggang sa hindi nagtagal ay napabagsak ni Leota ang berdeng kalaban gamit ang taser gun niya. Sa kasalukuyang yun mula sa tracking device ng helmet ni Peacemaker ay nalaman ng grupo ni White Dragon ang lokasyon ni Chris at mabilis na inatake niya ang sinasakyan nilang van. Pagkatapos ay nagmadaling inatake sa loob ni White Dragon sina Peacemaker pero si Vigilante ay pinagbabaril ang ama ni Chris at pinasabugan niya ito ng granada. Sina Peacemaker at John naman ay tumakbo sa kalapit na kakahuyan at sina Oggy ay hinabol sila habang si Chase na sugatan ay nagtago sa isang puno. Pero nagawang makaalis ni Chase sa lugar sakay ng kotse ng mga tauhan ni Oggy ngunit kalaunan ay bigla siyang nawala ng malay at nahinto niya ang sasakyan. Samantala si John ay pinahila ang helmet ni Chris sa isang raccoon ng kakahuyan upang malinlang nila ang grupo ni White Dragon at nang nakita ng dalawa si Chase sa loob ng kotse ay sumakay sila sa sasakyan. Ngunit dahil may mga tracking device rin ang iba pang helmet ni Chris ay nagmadali niyang tinapon ang bag subalit mabilis na nahabol siya ng mga tagasunod ni Oggy. Matapang na kinalaban ni Peacemaker ang mga tauhan ni White Dragon habang si Igli ay inaatake ang ilan sa mga kalaban ngunit biglang napabagsak ni White Dragon ang agila. Nang galit na kinalaban ni Chris si Oggy ay madali siyang napabagsak ng ama pero nang tatapusin na siya ni White Dragon ay agad na inatake siya ni Vigilante at bahagyang nawasak nito ang suit niya. Patuloy na kinalaban ni Peacemaker si White Dragon at si John mula sa likod ay pinagbabaril ang mga tauhan ni Oggy.
Galit na sinisi naman ni Chris ang ama sa pagkamatay ni Keith at nang tinutukan niya ng baril si Augie ay hindi naniwala sa kanya ang ama na tatapusin niya siya, ngunit binaril pa rin ng bida si Augie at labis na nagsisi siya sa nagawa niya. Sa kasalukuyang yun sina Detective Song kasama ang mga tauhan niya ay nagtungo sa Cloverdale Ranch at mula sa underground basement ay hinanda ng mga Butterfly ang teleportation equipment nila upang ilipat sa ibang lugar ang dambuhalang nilalang nila na angkaw. Maya-maya ay nagtungo sina Emilia sa veterinary clinic kung saan dinala ni na Chris si Igli at nang nagkamalay na ang agila ay masayang niyakap nito ang amo niya. Kalaunan ay napagdesisyonan ng grupo na si Harcourt na ang bagong leader nila at sakay ng kanilang bagong van ay nagtungo sila sa Cloverdale Ranch. Ngunit habang nasa biyahe nang humingi ng patawad si Liotta kay Chris sa pag-frame up niya sa kanya ay galit na hindi siya napatawad nito. Maya-maya pagdating ng grupo sa labas ng Cloverdale Ranch ay hinanda ni Peacemaker ang mga helmet niya. Kalaunan ay inatasan ni Emilia si Peacemaker na tumapos ng isang bantay sa ranch at suot ang uniforme ng bantay ay pumasok si John sa ranch. Ngunit nang nakita ni John sa underground basement ang dambuhalang alien ay naiwan niya ang bag sa daan dahil labis na natakot siya sa nilalang. Subalit biglang nakita ng isang Butterfly ang helmet ni Peacemaker mula sa bag at agad na pinigilan nito si John na makalayo ng lugar. Mabilis na inatake si John ni na Detective Song pero si Liotta ay inactivate ang sonic boom ng helmet at nang lumapit sa nawasak na ranch ang mga Butterfly ay inactivate uli ni Liotta ang sonic boom ng helmet ng ilang beses pa upang gumuho ang underground basement kung nasaan ang crowd. Pagkatapos ay sinugod ni Chris ang ranch kasama sina Emilia at Vigilante at pinagbabaril ng tatlo ang mga Butterfly na makaharap nila sa daan. Buong lakas na nakipagsagupaan sina Peacemaker sa mga nagkalat na mga tauhan ni Detective Song sa paligid at kalaunan ay sinabihan ni Harcourt ang bida na tapusin ang dambuhalang nilalang sa basement habang sila na ni Vigilante ang tatapos sa mga kalaban roon. Subalit sa patuloy na pakikipagbakbakan nina Emilia at Chase sa napakaraming Butterfly ay hindi nagtagal ay nagawa silang mapabagsak ng mga ito. Samantala si Peacemaker ay biglang bumagsak sa underground basement at nadaganan ng napakaraming debris. Si Liotta naman ay matapang na napagdesisyon ng kalabanin na rin ang mga tauhan ni Detective Song gamit ang dalawang pistol niya. Samantala si Peacemaker ay biglang hinila ni Detective Song mula sa mga debris at agad na inatake niya ang kalaban. Ilang saglit nang papasok sa bibig ni Emilia ang isang alien insect ay mabilis na kinuha ito ni Liotta at agad na tinapos. Pagkatapos ay suot ang isa pang helmet ni Chris ay bumaba sa basement si Liotta at gamit ito ay inatake niya si Detective Song ngunit bumangga ang babae sa pader. Ngunit ang detective ay sinabing ayaw niyang makipag-away kay Chris at pinunta niya siya sa chamber ng Crow kung nasaan si Captain Locke. Pinaliwanag ni Song na ang dahilan kung bakit pumasok sila sa katawan ng mga lider ng mundo ay upang protektahan ang Earth mula sa mga masasamang ginagawa ng mga tao sa planeta. Upang ipagpatuloy naman ang adhikain ni Song ay hinikayat niya si Peacemaker na tulungan silang may teleport ang Crow sa ibang lugar. Pero nang nagkamalay na muli si Liotta ay inactivate ni Chris ang human torpedo attack ng helmet niya upang tapusin ang higanteng alien at mabilis na binaril ng bida sina Song at Captain Locke. Pagkatapos ay nang paalis na sina Chris roon ay nakita niyang lumabas ang Butterfly sa katawan ni Song. Kalaunan ay binuhat ni Peacemaker si Emilia at umalis na sa lugar ang buong grupo ngunit nang biglang nakasalubong nila ang Justice League ay nagalit sa kanila si Chris dahil huli na sila. Ilang saglit ay dinala ni na Chris si Harcourt sa ospital at si Vigilante na biglang bumagsak sa sahig ay agad na nilapitan ng mga doktor. Sa sunod na eksena ay binunyag ni Liotta sa press conference na peke ang diary ni Peacemaker at ang katagumpayan nila sa Project Butterfly mission. Binunyag rin ni Liotta na ang ina niyang si Amanda Waller ng Argus ang palihim na nag-aasay ng mga bilanggo ng Belle Reve Penitentiary sa mga misyong katulad ng Project Butterfly. Isang araw ay nakita ni Chris ang alien butterfly ni Song na lumilipad sa labas ng bahay niya at pinakain niya ito ng natitirang amber fluid sa bote niya. Pagkatapos ay masayang umupo si Chris sa tapat ng bahay niya habang ini-imagine na katabi niya ang kanyang ama. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.